Ano po ba ang reaksyon natin kung tayo ay nagkakasakit? Especially yung mga sakit na threatening or life-threatening, nakakatakot. Ano po? Kung paano tayo magre-react sa mga ito, makikita po rito outwardly yung ating faith. Automatically. Hindi po maiiwasan yan dahil ang katawan po natin, since fallen world po ito, sometimes kahit mga Kristiyano po dumarating po yan. Pero ang kaibahan lang po, pag Kristiyano, alam niya yung formula. May formula po yan kung paano gagaling. Actually, paano ko ba sasabihin to? Isa siyang katotohanan na nasa Biblia na. You just have to speak it. Like, I will not die, but live to recount the deeds of the Lord. Ito po ay nandoon po sa Psalm 118, verse 19. So, pag ito'y inater mo, ito'y sinalita mo. Sabi nga nila, salitain mo ang salita. Pag inyo itong sinalita, magkakaroon ito ng bunga. Alam niyo ba kung bakit? Sabi ng Biblia, hindi babalik ang aking salita nang walang laman. So may laman po. And hindi ako pwede mag-preach dito, hindi ko naranasan. Ilang beses na po. Dati po ako ay nagkaroon din ng karamdaman. COVID nga po, At habang nasa kama ako, 2 weeks, nakaratay. Lalakad lang po ako, talagang gegewang na po. Susuray-suray na ako. Kulang na lang matumba na ako. Pero habang nakahiga ako, in the name of Jesus, I am healed. By His stripes, I am healed. And then, patuloy ako nagte-take ng communion. Ayun yung, meron akong Royal Orange, Talagang sinabi na, ganun po talagang tiniko nung may COVID ako. Tapos, meron akong pandesal, kaya yung tasty bread. Okay, yung gardenia, yun ang ginagamit ko. So, naramdaman ko, after 2 weeks, medyo nakakalabas-labas na ako. Pero syempre meron pang konting sipon Pero until gumaling na po ng tuluyan. So alam niyo po ba buong journey ko niyan sa COVID, I know Jesus is with me. Ayaw ko sabihin was. Is always. Jesus, pag nag-uusapan sa wikang Ingles, is. He's always is. Hindi siya pwedeng, kaya futuristic o nakaraan. Hindi. Always Jesus. He's God. Sabi nga niya, I am. Puro yan ang banggit ng Panginoon. Ang I am, laging present yan So si Jesus po, kung alam mo na siya ang doktor mo, rest assured ka sa lahat na. Hindi mo iisipin yung iniisip ng mundo. Ang mundo, or should I say, mga unbelievers, yung mga hindi born again Christians, pag itong mga ito nagkasakit, talagang iisipin nila yung worst na. Okay, tandaan po ninyo, kung anong sinasalita ng iyong bibig, yan ang mangyayari sa'yo. Death and life is in the power of the tongue. Tagalog, ang kamatayan at ang buhay ay nakasalalay sa iyong dila. Kung sinasabi mo puro negatives, puro pangit, yan ang mangyayari sa iyo. Kasi ang Biblia, ang salita ng Panginoong Hesus, ibinigay yan sa atin para salitain natin. Puro pangako yan Ang tanong, nandyan na. Nandyan na ang Bible. Ang tanong, pinaniniwalaan mo ba ito? Sinasalita mo ba ito? You have to speak it. Kasi ang demonyo po bingi. Kailangan i-speak mo yan. Pag in-speak mo yan, pag in-speak mo po yan, maririnig ng diablo yan at mangangatog ang demonyo. Ang demonyo, pag tandaan mo, bilang born again Christian, hindi tayo pwedeng i-penetrate ng diablo. Si Jesus po ang nakaupo sa ating puso, sa ating buhay. Ang pwede lang gawin ng diablo ay mandaya sa pamamagitan ng ating isip. Okay? So, rest assured, Jesus loves us. Okay? Dumaan ka man sa mga sakit, pangit na pakiramdam, especially ngayong summer. Pero syempre may precaution ka rin po. If you know yung mga pangit na pagkain na hindi mo dapat pang iintake o kainin, mga inumin, mga ganyan, medyo iwas-iwasan mo naman po. Well, magtubig ka na lang muna. Diba? So, yan, hanggang sa ma-realize mo na ang kagalingan is Jesus. Actually, Jesus Christ alone Himself is our health. Siya po ang ating health. Siya po ang ating
kagalingan, siya rin naman din po ang ating kalusugan. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.